Judah and Israel were many, as the sand which is by the sea in multitude, eating and drinking and making merry. For he had dominion over all the region on this side the river, from Tibsa even to Azza, over all the kings on this side the river. He had these on all sides round about him. And Judah and Israel dwelt safely, every man under his vine and under his fig tree, from Dan even to Beersheba, all the days of Solomon. And God gave Solomon wisdom and understanding exceeding much, and largeness of heart, even as the sand that is on the seashore. And Solomon's wisdom excelled the wisdom of all the children of the east country and all the wisdom of Egypt. For he was Wiser than all men, that Ethan the Israelite, and Herman, and Chalcol, and Darda, the sons of Mahol, and his fame was in all nations round about. And he spake about 3,000 proverbs, and his song were 1,005. And he spake of trees from the cedar tree that is in Lebanon, even unto the hyssop that springeth out of the wall. He Spake spake of all also beasts, and of fowls, and creeping things, and of fishes. And there came of all people to hear the wisdom of Solomon from all kings of the earth, which had heard of his wisdom. Let us pray. Lord, salamat po sa araw na ito, sa huling panambahan namin bilang mga matatanda. Panginoon, dalangin ko samahan niyo kami, mapapurihan pa rin po namin kayo, Panginoon. Patawad nawa sa aming mga kasalanan. Let this message be an encouragement and a warning sa lahat ng taong makikinig, Panginoon. Patawad nawa, Panginoon. Samahan niyo muli kami. In Jesus' name we pray. Amen. Tao po na po ang lahat. May kita natin ngayon dito sa 1 Kings chapter 4. Kaya ako siya pinamagatang the height of a blessed kingdom. Dahil ito na po yung peak o yung pinakamataas sa punto ng buhay ni Haring Solomon. May kita natin yung success ng haring ito at talaga namang grabe yung success na tinanggap ng haring ito. At ito ay patunay ng approval ng Panginoon sa kanyang buhay. At sa chapter na ito, may kita nyo, nandun na si Solomon sa tuktok ng blessing ng ating Panginoon. Yung kaharian niya, stable na. Yung mga taong pinamumunuan niya, may kapayapaan na. Napakaganda yung ekonomiya nila. Yung wisdom ni Solomon ay nag-uumapaw sa kanyang trono. At sa unang tingin talagang everything is in order. Prosperous, mayaman sila, secured yung kingdom ni Solomon. At makikita natin yung chapter na ito, talagang may kita nyo na yung kingdom ng Israel, nandun sila sa ideal state nila. And yet, hindi naman ito isinulat ng scripture para lang mamangha tayo sa kalagayan ng Israel. Pero gustong makita ng Panginoon, gustong ipakita sa atin ng Panginoon, na kapag may wisdom ang leader ng isang kaharian, ng isang kongregasyon, ng isang pamilya, umaayos yung pamumuno, umaayos yung mga tao, umaayos yung pamumuhay, nawawala yung gulo, nagkakaroon ng order, nawawala yung takot, nagkakaroon ng pananampalataya, nagkakaroon ng kapayapaan, natatanggal yung kakulangan, nagiging maayos yung provision. The moment na ipakita ng isang leader yung kanyang wisdom sa lahat ng kanyang nasasakupan. At lahat tayo, hindi lang naman si pastor ang leader. Bawat isang ama pwedeng maging leader sa loob ng kanyang tahanan. Bawat isang nanay bilang magulang ay pwedeng maging leader. Bawat isang Kristiyano na kung saan nag-iisa lang siya sa kanyang tahanan ay pwedeng maging leader. Ang punto lang dito, kung naipapakita natin bilang mga Kristiyano yung God-given wisdom, nagiging maayos yung mga bagay na ating nasasakupan. Pero makikita natin dito na kung saan, sa kalagitnaan ng success ni Solomon, nandun din yung test na ibinigay sa kanya ng ating Panginoon. Anong ibig kong sabihin? The moment na bigyan ka ng Panginoon ng blessing, hindi yun yung ending. The moment na nandun ka sa tuktok ng buhay mo,
Doon mo mapapatunayan kung ano talaga yung laman ng puso mo. Ano ang ibig kong sabihin dito? Kapag nagkaroon ka ng prosperidad, sabihin natin yumaman ka katulad ni Solomon at ng kanyang kaharian. Dalawang bagay yung pwedeng mangyari. Either, lumalim yung pagpapasalamat mo sa ating Panginoon, o mas maging dependent ka sa wisdom na meron ka at sa kayamanan na meron ka. Ang punto ko lang, na ma-magnify yung laman ng puso natin the moment na nandun tayo sa tuktok ng blessing ng ating Panginoon. So, unang punto, may kita natin na kung saan nagkaroon ng order sa kingdom ni Solomon. Hindi natin nabasa yung mga unang verses dahil masyadong mahaba. Pero pag binasa nyo from verse 1 hanggang verse 19, listahan lamang yan ng mga pangalan at inassign ni Solomon yung mga pangalan na ito sa mga posisyon sa loob ng kanyang kaharian. Nag-appoint si Solomon ng mga opisyales, ng mga gobernador, ng mga pare, ng mga administrator, at lahat sila naka-define yung responsibilidad nila, yung role nila, walang random sa assignment ni Solomon, walang nag-overlap na responsibilidad sa mga pangalang ito. Binigyan niya ng authority yung mga taong to, binigyan niya ng accountability, at makikita nyo na may sistema yung kaharian ni Solomon. Hindi na natin iisa-isahin yung mga pangalan dito. Pero ano ba yung ipinapakita nito? Kung meron tayong wisdom, makikita yan kung merong order yung ating mga pinamumunuan. Gusto nyo malaman kung may wisdom ang isang Kristyano? Tingnan nyo kung may order ang kanyang tahanan, ang kanyang trabaho, ang kanyang buhay, at ang kanyang iglesia. Wisdom expresses itself in order. Kita nyo si Solomon. Matalino si Solomon, makapangyarihan siya, marunong siya, pero hindi niya pinamunuan mag-isa yung kanyang kingdom. Nag-delegate siya ng mga tao, bumubuo siya ng mga structure. Ang punto lang dito, ang isang leadership na nakasalalay lang sa iisang tao, magko-collapse yan balang araw. Makikita natin na yung pamumuno ni Solomon, practical. Ino-organize niya yung mga tao, nag-a-assign siya ng responsibility, at gumagawa siya ng isang sistema na magtatagal kahit siya ay wala na. And this is true leadership, very practical. And even within the church, hindi dapat yung pastor yung sentro ng lahat ng responsibilidad. The goal of the pastor is to train, to teach. Ang isang leader na may wisdom, hindi niya susuluhin yung bigat ng ministry. The reason why we delegate people within the ministry, because we are building a church. Gumagawa tayo ng isang iglesia, ng isang sambahan, na kahit mawala yung pastor, magtatagal. Amen. Kahit mamatay tayong lahat, sinusigurado natin na magtatagal ang iglesia ito at may mga taong susunod na hahawak ng ating pananampalataya. And that is wisdom. Ang isang leader na kung saan sa tingin niya siya ang punot dulo ng ministeryo ng ating Panginoon, that is not wisdom. It is not pastors who builds the church. It is Christ, Panginoong Hesukristo, sa effort ng bawat isang mananampalataya. And wisdom is not only expressed in order, it is expressed sa organization na makikita mo na ginawa ni Solomon. Napakamaayos yung kaharian ni Solomon. Hindi lang nandun sa korte ng hari makikita yung wisdom. Pinakita niya yung karunungan niya, yung wisdom niya sa mga praktikal na bagay. Magmula sa pamumuno, logistic, yung pag sinabi natin logistic, yung delivery ng mga supply ng kanyang kaharian, sa pag-administer nila sa araw-araw. Tingnan nyo, nag-assign siya ng mga officer sa bawat isang parte ng Israel. Makikita nyo lang kung saan, yung bawat isang bayan sa Israel, kay Judah, sa iba pa, ang ginagawa nila, nag-iikutan sila para ibigay nila yung pangangailangan ng palasyo.
At makikita nyo na kung saan mamaya, i-explain ko sa inyo gaano kayaman itong kaharian ni Solomon. Pero kahit gaano kalaki yung inihingi ni Solomon na provision galing sa bawat isang bayan, hindi nabibigatan yung mga bayan ng Israel dahil umiikot yung supply. Kumbaga kung ngayon Judah, yung susunod, Benjamin sa kabila naman, sa susunod na araw. In short, may kita natin na yung pananampalataya natin at yung wisdom natin makikita sa mga ordinaryong bagay. Nauna yung punto ko. Maraming leaders na kung saan iniisip nila na hindi mahalaga yung pagpaplano sa loob ng iglesia. Iniisip nila okay na basta magsalita, magturo, okay na ang lahat. Pero hindi. Planning, yung pagpaplano, yung pag-administer, yung paglalagay ng order, hindi yan opo sa spirituality. Ang katotohanan, kung may kaayusan yung isang iglesia, ebidensya yan na maayos yung kanilang spirituality. Amen. Ang isang wise na iglesia, yung isang wise na pamilya, yung isang wise na pamumuhay, yung taong may wisdom, may structure yung kanyang pamumuhay. Amen. Nakaset ng maayos yung, at hindi lang ito sa loob ng iglesia, kahit sa sarili nating pamumuhay bilang mga Kristiyano. Tingnan nyo ang isang Kristiyano, kung nakatama yung priority niya, tama yung responsibilidad niya, ginagampanan niya, pinagpaplanuhan niya with diligence, yung mga bagay na ibinibigay sa kanya ng Panginoon, doon mo makikita kung may karunungan ng isang Kristiyano. The same way, God brings order kapag may wisdom ang mga leader sa tahanan, sa iglesia, sa personal life. Ganon din naman ang isang church, ang isang pamilya, ang sarili nating pamumuhay. Kapag sobrang gulo ng ating pamumuhay, isa yung signal na either hindi natin alam kung ano yung responsibilidad natin, mali yung priorities natin, and it only means na wala sa atin ang wisdom ng ating Panginoon. Kung nasaan ang wisdom ng Panginoon, it governs. Nawawala yung confusion. Tumataas yung effectiveness ng pagkilos ng pamilya at ng iglesia. At itong passage na to, tinatawag tayo upang tignan yung ating mga sarili. Ano yung structure ng iyong pamumuhay? Kung sa araw-araw magulo yung ating pamumuhay, magulo yung ating pag-iisip, ipanalangin naman natin na bigyan tayo ng Panginoon ng wisdom. Ano simpleng test. Bumalik kayo sa loob ng inyong mga tahanan at makikita nyo na kung saan. Ito, very practical to. Kung maayos at maaliwalas yung tahanan, there is wisdom in that home. Dahil yung wisdom, gumagawa yan ng mga routine na nagpro-promote ng kapayapaan at hindi tensyon. Yung wisdom sa ministry, nag-establish siya ng accountability sa bawat isang miyembro at hindi burnout. Kaya makikita nyo kung paano nag-establish si Solomon dito ng mga opisyalis na tutulong sa kanya. Sa personal nating pamumuhay, paano mo malalaman kung taglay mo yung wisdom ng Panginoon? Tignan mo kung paano mo inuubos yung oras mo, yung kaperahan mo, yung commitment mo. At makikita mo kung ano yung priority ng iyong buhay. Kapatid, walang masamang mag-delegate ang isang leader. Kung si Solomon, the wisest man on earth, yung pinakamatalinong tao, kinailangan niyang magbigay ng responsibilidad sa mga tao niya, how much more sa maliit nating iglesia. Yung kapangyarihan dito ni Solomon bilang leader, ay makikita mo sa abilidad niya na kaya niyang pagkatiwalaan ng responsibilidad yung ibang tao. Ang isang matinong leader, bubuo siya ng isang sistema, whether iglesia o tahanan, na magtatagal pa kesa sa kanyang buhay. Amen. Ang ibig kong sabihin na kahit mawala yung leader, masisigurado niya na magpa-function ng tama yung kanyang pinamumunuan. Finally, nakikita natin dito yung maturity spiritually ni Solomon sa consistency niya.
Hindi lang siya may wisdom nung oras na lumapit yung dalawang nanay sa kanya. Hanggang sa araw-araw niyang pamumuno na ipapakita niya ang wisdom. At ito yung benepisyo, second point. Kapag may wisdom ang isang leader, yung mga taong nasa ilalim niya, they are blessed with peace and provision. Unang-una makikita nyo na kung saan talagang prosperous, mayaman yung buong bansa ng Israel. From verse 20 hanggang verse 25, binasa na natin ito. Dinedescribe dito yung Judah at ang Israel. Anong sabi doon? They were many as the sand which is by the sea in multitude, eating and drinking and making merry. Sobra-sobra yung provision ng Panginoon sa bayan ng Israel. Now, hindi lang sila nagsusurvive. Ako, habang inaaral ko ito, ang hirap isipin eh. Kasi sa Pilipinas tayo yung bansa na araw-araw, ang goal ng napakaraming tao mag-survive sa araw na ito. Tiniisip ko, ganito pala ang wisdom ng Panginoon. Siguro kapag, ito si Solomon pa lang yung naglilid. How much more kapag balang araw, Panginoon na ang namumuno sa atin. Hindi sila nagkukulang. Hindi lang sila busog. Sobra-sobra yung provision ng Panginoon sa kanila. Meron silang kaligayahan, meron silang stability, hindi sila nangangamba sa kanilang kinabukasan. Ito yung klase ng prosperity na na-fulfill dahil sa wisdom na ipinapahiram ng Panginoon sa bawat isang leader. At sa loob ng ating iglesia, bagamat hindi ito physically, materially, o financially, pero sa isang matinong iglesia na may mga matitinong leader na may wisdom, kailanman hindi magugutom ang kaluluwa ng mga taong nakikinig. Amen. Ipinoprovide ng Panginoon yung pangangailangan ng kanilang kaluluwa. At tingnan nyo, itong nangyayari sa Israel, katuparan lamang ito ng pangako ng Panginoon kay Abraham at kay David. Anong pangako niya kay Abraham? Dadami sila, yung anak mo kasing rami na bituin at ng buhangin. Kaya ang description dito, they were many as the sand which is by the sea. Pangalawa, ang pangako niya kay David ay pagyayamanin niya ang bayan ng Israel. Kaya yung mga pangako ngayon natupad under the leadership of Solomon. Pero ano yung gusto kong makita niyo dito? Yung prosperity ng Israel dito hindi lang material. Dahil sagana sila, nandun yung contentment, kontento sila, nandun yung seguridad nila, nandun yung kaligayahan nila. Ito yung klase ng pamumuhay na ginogovern ng wisdom ng ating Panginoon. It is not about the physical things. Hindi yung yaman, hindi yung pera, hindi yung kasaganaan lamang. Alam mo na may wisdom ka personally, alam mo may wisdom ang leadership ng tahanan, ang leadership ng iglesia, kung ramdam ng bawat isa yung kakontentuhan sa salita ng Panginoon, yung security sa salita ng Panginoon, at yung kaligayahan sa salita ng Panginoon. At tignan nyo, ang sabi doon, verse, saan ba yung sa fig? Binasa natin kanina. Every man, 25, every man under his vine and under his fig tree, from Dan even to Beersheba, all the days of Solomon. Yung sinasabi niya, the moment na kaya mong matulog sa ilalim ng puno at magpahinga, ibang klaseng kapayapaan yung naramdaman ng Israel. Hindi sila natatakot. Hindi sila natatakot na may sumakop sa kanila, na may gumera sa kanila. Malaya sila na ine-enjoy yung mga bagay na kanilang pinagpaguran. Alam niyo kapatid, maraming tao, what they want is yung yaman ng mundo. But true wisdom shows here that peace is often taken for granted. Ano yung pinakamayamang Kristiyano sa mundong to, hindi may pinakamaraming pera, kung hindi yung pinakapayapa, na kahit anong
mangyari sa buhay ko, magkulang ako, magutom ako, mawalan ako, iwanan ako ng tao, matutulog akong payapa dahil kasama ko ang aking Panginoon. Amen. At ito yung wisdom na ine-enforce ng kanilang leader na si Solomon. Sipin nyo, hindi sila namumroblema, hindi sila takot. At the moment na merong kapayapaan, kahit sa loob ng iglesia o tahanan man yan, nagfo-flourish at umuunlad ang bawat isang tao. Amen. At itong pamumuno ni Solomon, ito yung mga rare season sa bayan ng Israel na talagang nakuha nila yung kapayapaan. Sa paghahari ng kanyang amang si David, hindi naman ganun kapayapa. Lalo na nung si Saul yung naghahari. Lalo na nung nandun ang leader ng Israel ay sino? Sa Exodus. Si Moses. Mas lalong hindi sila mapayapa nun. Ano yung punto ko? Yung kapayapaan na nakukuha nila, hindi yan aksidente. Nagsimula yan bilang resulta sa wisdom ng Panginoon na pinapractice ng kanilang leader. So kapag may wisdom ng isang leader, sumusunod doon yung kapayapaan. Nawawala yung disorder, nawawala yung injustice. Nagkakaroon ng kapayapaan. Makikita natin dito na kung saan. It challenges us na i-recognize natin na kung nararamdaman natin yung kapayapaan at provision ng Panginoon sa pamilya at sa iglesia, hindi yan galing sa atin. Regalo yan ng ating Panginoon. Amen. And peace, the moment na maramdaman mo na swabe yung takbo ng tahanan, swabe yung takbo ng pamilya, hindi dapat tayo maging kampante. Gratitude yung dapat nating maramdaman. Pagpapasalamat sa ating Panginoon dahil ito rin yung katotohanan. Ito na yung huling araw na nandun sa tuktok si Solomon. Itong kwento na ito sa 1 King chapter 4, sabi ko nga ito na yung tuktok. At kapag nasa tuktok ka na, wala ka nang itataas. Ano susunod mo? Bababa. Ano yung punto? Marami sa atin nagpapakampante kapag okay na ang lahat. Gumanda yung takbo ng iglesia, umayos yung takbo ng pamilya, tandaan nyo, that peace, kaya niyang idal, i-numb, i-pamanhidin. Yung ating mga laman, nawawala na yung pagiging mapagmatsyag natin. Kapag komportable yung buhay natin, unti-unti nang lumalayo yung dependence natin sa ating Panginoon. Marami ang nag-iisip na ang tanging test, ang tanging hindi pagsubok Ano bang Tagalog ng test? Tama, pagsubok ng Panginoon sa buhay natin ay yung adversities lang, yung problema. Pero hindi nauunawaan ng lahat. Pwedeng gamitin ng Panginoon yung kasaganaan at kapayapaan para i-test yung ating mga puso. Amen. Finally, this passage invites us that when you experience peace, gaano man kalait o kalaki, matutunan natin magpasalamat sa ating Panginoon. Kapatid, ito yung punto ko. Yung blessing ng Panginoon, it is meant to deepen your faith. Hindi i-replace yung Diyos na nagbigay sa iyo ng blessing. That brings me to my third point. Abundance tests our hearts. Amen. From verse 22 hanggang verse 28, makikita natin grabe yung provision ng kaharian ni Solomon. Alam nyo ba na araw-araw kung ano yung natatanggap ng palasyo ni Solomon dun sa mga bayan, although umiikot yun kada bayan, nakakatanggap sila ng napaka-fine na harina. At sa kanilang kapanahunan, napakamahal na harina. Hindi lang yun. Nakakatanggap sila ng mga luto ng pagkain, nakakatanggap sila ng oxen, nakakatanggap sila ng tupa, nakakatanggap sila ng deer, anong Tagalog ng deer? Usa. Nakakatanggap sila ng mga roebucks, yung mga mas malalaking usa, nakakatanggap sila ng mga pinatabang ibon, iba't ibang klase ng ibon, at araw-araw yun tinatanggap ni Solomon. So, ibig sabihin, kung ako maghahanda ng araw-araw sa bahay, parang araw-araw akong may pista.
Imagine nyo. Isipin nyo, gano'ng kalaki yung isang oxen. Malaki pa ba ang ox sa baka? Magkapareho. Magkapareho. Kasi mo, meron ka ng lechong baka, lechong tupa, lechong manok, lechong pusa. Lahat ng lechon pwede gawin ni Solomon. Araw-araw to ha, hindi to sa isang buwan. At hindi ito occasional abundance, talagang excessive. Yung yaman na ibinigay ng Panginoon kay Solomon. Nag-ooperate yung korte at palasyo ni Solomon sa isang level ng luxury na hindi pa nararanasan ng Israel. Kahit nga nung mayaman yung Israel, bago sila sakupin ng Egypt, hindi naman ganito ka-excessive si Abraham. Kung titignan nyo, halos parang hindi na tama yung ginagawa ni Solomon. Pero, tandaan nyo, hindi dahil nagsasayang dito si Solomon. Talagang hindi natin kaya i-explain yung abundance ng blessing ng Panginoon kay Solomon. Ano yung punto ko rito? Was it wrong for Solomon to do all of these things? Malibang gawin to ni Solomon bilang hari? Hindi. Ano yung punto ko? Blessing in itself, yung yaman, yung excess na ibinibigay ng Panginoon, kung yan lang ang pag-uusapan natin, it is not sin. It is not dangerous. Saan ang gagaling yung panganib at kasalanan? Sa puso kung paano siya nagre-respond sa blessing ng ating Panginoon. Amen. Masama ba kung excessive yung ibinibigay ng Panginoon kay Solomon? Hindi. It's not his fault. Talagang yumaman yung kanyang kaharian. The danger is, kung yung daily excess na nararanasan niya, unti-unting tinatanggal yung pagdepende niya sa ating Panginoon. Amen. Sometimes, kapag tinanggal natin yung pagpapasalamat natin sa Panginoon, nagiging entitled tayo. Ina-assume natin na lahat ng ibinibigay ng Panginoon sa bawat isa, karapat-dapat tayo. Amen. When in fact, hiniram lang natin ito sa ating Panginoon. So, ano yung point dito ni Pastor? Yung prosperity, yung yaman, yung excessive blessing ng Panginoon, it can both be a blessing and a danger. Ano yung punto? It teaches us ng isang katotohanan. Sabi ko nga kanina, yung prosperidad, minsan mas sinusubok niyan yung ating puso kesa sa kakulangan. Maraming Kristiyano, mas lumalapit sa Panginoon pag kulang. Mas nananalangin, mas nakikinig, mas sensitive. Pero the moment na ibigay ng Panginoon yung abundance sa kanilang buhay, dito tayo natitempt na mas umasa sa ating mga sarili. Pag kumpleto yung pangangailangan, humihina yung sensitivity ng ating mga kaluluwa. At yung prosperity dito ni Solomon, ibang level talaga, hindi lang to yaman. Sabi ko nga sa inyo, secured yung kingdom, nasubdue na nila lahat ng kanilang kaaway, kaya nilang matulog sa labas ng bahay nila na hindi sila nangangamba. Yung tribute, yung tax ng mga tao, napakadami. Talagang papayapa sila, masagana sila. Pero ito yung katotohanan. Kahit sa ating mga buhay, sa mga panahong masagana at payapa tayo, hindi na tayo nagiging mapagmatsyag. Alam mo yung prosperity, ulitin ko, hindi yan kasalanan. Pero nire-reveal niyan kung ano yung tunay na laman ng ating mga puso. Amen. Ini-expose niyan kung nagtitiwala tayo sa Panginoon o sa comfort ng ating buhay. In this passage, tinatawag ka uli, examine yourself. Ano yung response mo sa abundance? At tayo, iba-iba yung klase ng abundance, ha? You can be abundant sa oras, sa lakas, sa health, sa yaman. Ang punto ko lang, kapag stable na yung buhay ng bawat isang mananampalataya, nakukuha pa ba natin manalangin na talagang may sense of urgency? Na Panginoon, kailangan pa rin kita. Sa mga oras na kung saan marami yung provision, ina-acknowledge mo pa rin ba na lahat ng meron ka ay galing sa ating Panginoon? Amen. The moment na minumultiply ng Panginoon yung blessing ng buhay mo,
Lumalalim ba yung pagsunod mo o lumalayo ka na sa ating Panginoon? Ano yung punto ko? Yung wisdom ng Panginoon na ibinigay kay Solomon, nagbigay yan ng abundance kay Solomon. Prosperidad. Pero yung prosperidad, dinedemand niya yung salitang stewardship. Amen. Pangangalaga. Dapat as a wise leader, ang ginawa ni Solomon, ginardrail niya, nilagyan niya, binantayan niya, tinignan niya yung lahat ng bagay na pinagkatiwala sa kanya ng ating Panginoon. Alam niyo yung prosperidad dito ni Solomon. Talagang ipinakita yung kabutihan ng ating Panginoon. Pero ito rin yung nag-set ng stage ng failure ni Solomon. The lesson is clear. Blessings are only blessings kapag patuloy kang nagpakumbaba sa harap ng ating Panginoon. Otherwise, your blessing is a curse. Nakikita nyo, the greatest blessing ng Panginoon kay Solomon. So, susunod na natin na aralin kung paano ito naging dahilan ng pagbagsak niya. Sa mensahe nito, i-appreciate lang muna natin yung kabutihan ng Panginoon kay Solomon. Makikita nyo na yung greatest blessing ng Panginoon kay Solomon, hindi yung yaman, kung hindi yung wisdom. Verse 29, ang sabi doon, God gave Solomon wisdom and understanding exceeding much, and largeness of heart, even as the sand that is on the seashore. And Solomon's wisdom excelled the wisdom of all the children of the east and all the wisdom of Egypt. Pero hindi lang yun ha. Saan ba natin binasa kanina ito? Tignan nyo kung gaano katalino itong si Solomon. Verse 31 hanggang verse 34. Sabi, for he was wiser than all the men. Siya daw yung pinakamatalinong tao sa lahat ng bansa, binanggit dyan. Gaano karaming proverbs yung sinulat niya? 3,000 proverbs. Hindi lang yun, ilang kanta sinulat niya? 1,005. Hindi lang yun. Kahit sa siyensya, matalino si Solomon. Which goes to show na sinasabi ng mga atheists, ang pananampalataya daw natin bobo, bulag. Hindi daw yung katugma ng siyensya. Pero tingnan nyo si Solomon, and he spake of trees, from the cedar tree that is in Lebanon, unto the hyssop that springeth out of the wall. He spake of beasts, of fowl, of creeping things, and of fishes. Inaral yun lahat ni Solomon. Biology. Ano katalino si Solomon? The greatest thing, the greatest blessing na tinanggap ni Solomon, wisdom ng ating Panginoon. Talagang makikita nyo sa lahat ng aspeto. Edukasyon, experience, pamumuno, spirituality, na kay Solomon ang wisdom. Pero ito yung punto. Habang lumalago yung reputasyon ni Solomon, huwag nating kalimutan na lahat ng kanyang kaalaman ay galing sa ating Panginoon. Alam niyo yung greatest danger sa buhay ng isang Kristiyano? Kapag yung success, wala namang masama kung sumakses ka. Sabi nung yung biglang sumakses. Wala namang masama kung magtagumpay ka. Makakuha ka ng mataas na trabaho, yumaman ka, makapagtapos ka, walang masama doon. Masama, pag minis-attribute mo yung success na meron. For Solomon, the greatest success is his wisdom. Malaking pagkakamali ni Solomon. Kayang makalimutan niya na Panginoon ang magbigay sa kanya ng wisdom, ng tagumpay. Ano yung punto? Itong wisdom ni Solomon during this time, hindi lamang siya intellect. Yung greatest wisdom ni Solomon, abilidad na makaunawa at makadiscern ng tama at mali. Amen. Paano ko nasabi yun? Dahil ang sabi rito, hindi lang wisdom. Ang sabi, largeness of heart. Verse 29. Which goes to show na ang tunay na karunungan, hindi simpleng talino, hindi simpleng kaalaman ng salita ng Panginoon. Largeness of heart.
Sensitibong puso na kayang magsabi ng tama at Mali. mali, ng katotohanan at kasinungalingan. Amen. This is wisdom. At talagang sinusurpas ng wisdom ni Solomon lahat ng pinakamatalinong tao sa kanilang mundo. To the point na kahit yung mga hari, mga tao sa malalayong lugar, pinupuntahan si Solomon. Brings me to my fifth point. One of the blessings during this time ay yung kasikatan at impluensya ni Solomon. But, makikita natin dito na kung saan God's wisdom will always have influence. Ano yung punto? Binas ka ng Panginoon ng wisdom. Binas ka niya ng kakayanan na maghimay ng salita niya. Binas ka niya ng talino na magturo, magsalita, magbahagi. Kung yung wisdom mo hindi nagtra-transform sa pamamaraan na nakakagawa ka, nakakapagturo ka, nakakapagbahagi ka, at nagtatayo ka ng mga kaluluwa sa harap ng ating Panginoon, walang kwenta yung iyong wisdom. Wisdom should always influence. At bilang isang mananampalataya, do not think na pastor lang ang merong wisdom. The moment na pinagliwanag ng Panginoon yung kaisipan mo at naunawaan mo yung kanyang salita at ang daan ng kaligtasan, you have wisdom and you have the responsibility na magkaroon ng impluensya dito sa mundong nabubulok. At tignan nyo yung impluensya ni Solomon. Hindi lang naman sa mga Israelites, kahit sa mga paganong bansa, nagtatravel pa sila papunta ng Israel. Ano yung punto ko? Influence is never neutral. Kung may wisdom ka, kaya mong i-magnify yung direksyon ng puso ng bawat isang taong lumalapit sa iyo. Ang punto, kung yung wisdom mo ay galing sa Panginoon, yung impluensya mo magiging blessing sa napakaraming tao. Yung punto. Wisdom directs people to God. Hindi lahat ng leader, hindi lahat ng pastor, hindi lahat ng lalaki, hindi lahat ng preacher, at hindi lahat ng tatay. Makikita mo yung wisdom. Kung dinedirect niya yung mga tao na magkasala at lumayo sa ating Panginoon, that is not wisdom. Influence lang yun. True wisdom directs people to God. At dito natin tatapusin yung ating preaching. Makikita natin na kung saan. This is the moment ng greatest influence ni Solomon. May order, may peace, may kasaganaan, may wisdom. Sikat sila sa buong mundo. Meron siyang influence. Pero kapatid, this is not a time to celebrate. Ganito rin tayo. Siguro nararamdaman nyo na unti-unting nagkakaroon ng order sa ating iglesia o sa ating pamilya, ng kapayapaan, ng abundancy, ng wisdom. Pero kapatid, huwag tayong tumigil. Hindi ito yung oras na mag-celebrate tayo. Hanggat hindi natin kapiling ang ating Panginoon sa langit, wala tayong karapatang tumigil at magpakakampante. Ito yung oras na maging mapagmatsyag. And I have seen this multiple times. Kailan nagkakaroon ng matinding kasalanan ng mga leader? Kailan may bumabagsak sa loob ng iglesia? The moment na nandun na yung church sa highest peak ng kanilang spirituality. The blessing ng Panginoon should be a test. Ano ba yung laman ng puso ng ating iglesia? Bilang pagtatapos, 1 Kings chapter 4. Habang inaaral ko, talagang na-impress ako kung gaano kagaling na leader itong si Solomon. But every leader, meron silang kanya-kanyang downfall. Natutunan natin dito, it is true. God's wisdom produces peace and order. Second, it produces prosperity. But all of this
ay test lamang ng Panginoon sa laman ng ating puso. Sa kung ano man yung success, ano man yung gift, ano man yung blessing na ibigay sa atin ng Panginoon, bantayan natin ng may pagpapakumbaba. Dahil yung giftedness, katulad na lang ng wisdom ni Solomon, hindi niya ginagarantiya yung faithfulness ni Solomon. Ito yung masakit dito. Si Solomon, sabi dito, yung wisdom niya, mas mataas sa kahit sinong tao. But wisdom alone cannot guard your hearts. Amen. The wisest man on earth. Dapat alam niya na walang ibang Diyos sa mundo ito. But he ended up marrying multiple girls na iba ang pananampalataya. Iba ang Diyos. Ano yung punto mo? Wisdom is a gift from God. But without obedience, tinatanggal ng Panginoon ang wisdom. Amen. Tignan niyo yung pinakamagagaling na pastor kung paano sila mag-preach. The moment na hindi nila bantayan yung buhay nila at hindi sila sumunod sa Panginoon, sa susunod na linggong mag-preach yan, 100% I guarantee you, hindi nyo mararamdaman yung wisdom. Wisdom. Binabawi ng Panginoon ang wisdom. The greatest danger, hindi yun nandun ka sa baba. The greatest danger sa buhay ng Kristiyano is if you reach the highest point ng buhay mo na ibibigay ng ating Panginoon. Ito na yung peak ni Solomon. Order, peace, yaman, wisdom, kasikatan, lahat nasa kanya sa panahon ito. But sometimes, our failures is our true success. Amen. Sa pagtatapos natin ngayon, maging masaya tayo sa blessing ng Panginoon. Talaga naman, kung nandun ka sa estado ni Solomon at ikaw yung bless ng Panginoon, walang masama. Mag-rejoice ka, magsaya ka. Pero huwag kang maging kampante. Pantayan mo yung puso mo. Dahil yung parehong Diyos na nagbigay ng wisdom sa iyo, kaya niya yan bawiin. Maging magandang steward tayo, mabuting steward tayo ng blessing ng Panginoon. May pagpapakumbaba, may pagmamatyan, at may matapat na pagdepende sa ating Panginoong Jesucristo. Manalangin. Panginoon, salamat po sa araw na ito. Salamat sa reminder, Panginoon, that despite the blessings that we receive, whether personally, Panginoon, sa tahanan o sa aming iglesia man, ay maging mapagmatsyag kami, maging maingat. Tandaan namin na hindi karapatan ang wisdom, Panginoon, kung hindi pribilehiyo na patuloy nyo lamang ipinapahiram sa amin. I-guard namin ang aming mga puso, maging masunurin kami, Panginoon, at wag dumating ang araw na bawiin nyo, Panginoon, ang wisdom na ibinibigay nyo sa bawat isang mananampalataya. Salamat sa lahat ng biyaya nyo. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat po mga kapatid.